Si Kim Jong-un, ang walang-awang leader ng North Korea, ay palaging napapalibutan ng magagandang babae. Ang kanyang asawa, si Ri Sol-ju, ay madalas makita sa kanyang tabi at bukod dito, tinutulungan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Kim Yo-jong sa mga pampublikong gawain. Ngunit may isa pang babae na, bagamat hindi opisyal na iniuugnay sa kanya, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa North Korea. Siya ay si Hyun Sung-wol, ang dating kasintahan ni Kim. Ayon sa mga bali-balita, may nagawa raw na malagim si Kim sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Ngunit totoo ba ang mga bagay na ito at ano nga ba ang tunay na nangyari? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Ang mga arranged marriages ay tila napaka-popular sa North Korea. Sa patriarchal society, ang mga magulang ang kadalasang naghahanap ng magiging asawa ng kanilang mga anak. Naniniwala sila na mas alam ng nakatatanda kung sino ang nararapat para sa kanilang mga anak. Kung ikaw pa ang leader ng bansa, at ang iyong anak ang inaasahang papalit sa iyo sa hinaharap, ang pagpili ng tamang asawa ay nagiging mas mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit ang pangalawang pinakamataas na leader ng North Korea, si Kim Jong-il, ay naghanap ng perpektong asawa para sa kanyang anak na si Kim Jong-un. Pinili niya si Ri Sol-ju, isang napakagandang dalaga na nasa edad 20 pataas, at tulad ng ibang magulang sa North Korea, mahalaga kay Kim Jong-il na ang magiging asawa ng kanyang anak ay maganda at mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Si Ri Sol-ju ay perpekto sa lahat ng aspeto. Siya ay sumusunod sa mga pamantayan ng kagandahan sa North Korea. Makinis at maputi ang balat, slim ang pangangatawan, at bilugan ang mukha. Bukod pa rito, ang kanyang mga magulang ay bahagi ng political elite. Ang kanyang ama ay isang propesor, habang ang kanyang ina naman ang namumuno sa gynecological ward. Si Ri Sol-ju ay itinuturing na angkop na katuwang para sa leader ng North Korea. Bukod dito, pinili ni Kim Jong-un na hindi sundan ang yapak ng kanyang ama, na palaging mag-isang lumalabas sa publiko. Simula nang magpakasal, palaging kasama ni Kim ang kanyang asawa sa halos lahat ng pampublikong okasyon at tila ipinakita niya rito na nais niyang simulan ang isang bagong patakaran sa bansa. Si Ri Sol-ju ay kasalukuyang First Lady ng North Korea. Bukod sa kanyang papel bilang asawa ng leader, sinimulan din niyang gampanan ang isang diplomatikong papel sa bansa. Nakilala rin siya bilang isang fashion icon dahil mahilig siyang magsuot ng mga damit mula sa mamahaling tatak tulad ng Chanel at Dior. Ayon sa mga ulat, nagkaroon umano ng 3 anak si Ri Sol-ju at Kim Jong-un. Gayunpaman, hindi tiyak kung mayroon silang anak na lalaki na posibleng tagapagmana. Ang alam lamang ay ang kanilang pangalawang anak ay isang babae. May nagsasabi na lahat ng kanilang anak ay babae, habang may ilan namang naniniwala na ang panganay ay lalaki. At dahil mahigpit na itinago ng diktador ang kanyang personal na buhay, nananatili itong palaisipan. Noong 2009, inihanda raw ng dating leader ng North Korea ang kasal ng kanyang anak sa pagmamadali matapos siyang magkaroon ng stroke. Ngunit may pag-ibig nga ba sa pagitan ni Kim Jong-un at Ri Sol-ju? Ang bagay na ito ay malabo dahil masasabing isa itong kasalang ipinagkasundo kaysa isang kasalang batay sa pagmamahalan. Sa panahon ng kanilang kasal, si Kim ay 27 years old na at mayroon ng karanasan sa pag-ibig. Bago si Ri Sol-ju, may isa ng babae sa buhay ni Kim na tunay niyang minahal. Ngunit hindi sila maaaring magkasama dahil itinuring ng kanyang ama na hindi angkop ang babae para sa kanya. Ang babaeng ito ay si Hyun Sung-wol, isang mang-aawit at leader ng banda sa North Korea. Siya ay nakilala ni Kim Jong-un noong kanilang kabataan, ngunit nagsimula lamang ang kanilang romantikong relasyon noong unang bahagi ng 2000 nang bumalik si Kim sa North Korea matapos mag-aral sa Switzerland. Ayon sa mga ulat mula sa gobyerno ng South Korea, si Hyun ay hindi lamang maganda, kundi isa ring napakahusay na artista. Isa siyang tunay na superstar sa kanilang bansa at leader ng Moranbong Band, isang sikat na all-female pop group sa North Korea noong huling bahagi ng 80s at 90s. Ang Moranbong Band, ang grupong pinamumunuan ni Hyun Sung-wol, ay madalas ikumpara ng Western media sa British Spice Girls. Ngunit hindi tulad ng mga pop group sa kanluran, ang mga banda sa North Korea ay laging kumakanta lamang ng mga awit na may temang pampulitika, pumupuri sa rehimen ng kanilang bansa, sapagkat wala silang ibang pagpipilian. Sa kabila ng tagumpay ni Hyun, naniniwala ang dating leader ng North Korea, si Kim Jong-il, na hindi siya angkop para sa kanyang anak. Dahil una, mas matanda siya ng 5 taon kay Kim Jong-un. At pangalawa, sa kabila ng kanyang kasikatan, siya ay isa lamang mang-aawit na itinuturing na mababang propesyon sa North Korea. Dahil dito, pinilit ni Kim Jong-il na tapusin ni Kim Jong-un ang kanilang relasyon. Napilitan si Kim na sumunod sa utos ng kanyang ama at pagkatapos nito nawala sa publiko si Hyun Sung-wol. Ayon sa Japanese media, nagpakasal siya sa isang opisyal ng militar ng North Korea at nagkaroon ng anak. Samantala nagpakasal din si Kim Jong-un kay Ri Sol-ju.
Ngunit mahirap kalimutan ang unang pag-ibig dahil matapos ang pagpanaw ni Kim Jong-il, noong 2011, muli umanong nagbalik ang relasyon ni Kim Jong-un kay Hyun Sung-wol. Ayon sa mga ulat mula sa intelligence ng South Korea, kumakalat ang mga bali-balita sa hanay ng mga elite sa Pyongyang tungkol sa pagkakaroon umano ng relasyon ng dalawa. Ngunit hindi madali ang maging kasintahan ng isang diktador. Maraming halimbawa sa kasaysayan kung saan kinikitil ng mga absolute rulers ang kanilang mga asawa at mga kalaguyo. At madalas, ang mga makapangyarihang lalaki ay kumikilos ng hindi inaasahan. Kaya naman hindi na ikinagulat ng marami na noong 2013, lumaganap ang balita na ipinasagawa raw ni Kim ang pagkitil kay Hyun Sung-wol dahil umano sa pagkalat ng adult films na mahigpit na ipinagbabawal sa North Korea at siya ay kinitil kasama ang kanyang mga kasabwat. Ang buhay ng leader ng Hilagang Korea ay palaging nababalot ng maraming chismis. May mga ulat na siya umano'y nilason ang sarili niyang tiyuhin at pagkatapos ay ipinakain sa mga aso. Mayroon ding balita na itinapon niya ang isa sa kanyang mga opisyal sa isang tangke ng mga piranha. Ngunit alin sa mga ito ang totoo at alin ang hindi? Hindi na nakapagtataka na maaaring kitilin ni Kim ang kanyang dating kasintahan. Kaya naman marami ang naniwala sa balitang ito. Ngunit isang taon matapos ang balitang ito, muling lumitaw si Hyun sa telebisyon, dumalo sa National Convention of Artists at pinabulaanan ang mga chismis. Mula noon, lalo siyang naging makapangyarihan. Noong 2017, siya ay itinalaga sa Pambansang Komite ng Partido ng mga Manggagawa ng Korea. Sa mga nakaraang taon, madalas siyang lumilitaw sa mga mahahalagang kaganapan kasama si Kim Jong-un. Ang kakaiba pa dito, ang opisyal na asawa ng leader ng Hilagang Korea ay minsan nawawala sa mga spotlight. Nagbigay ito ng daan sa mga chismis na si Hyun Sung-wol ay hindi lamang ang ex-girlfriend ni Kim, kundi ang kasalukuyang babae. Bukod pa rito, kamakailan lamang ay madalas niyang ginagampanan ang mga tungkulin na dati ay ginagawa ng nakababatang kapatid na babae ni Kim. May ilang naniniwala na siya ang marahil ang pinakamakapangyarihang babae sa bansa. At may mga nagsasabi pa na tiyak na may anak siya kay Kim Jong-un. Gayunpaman, hindi pa ito nakumpirma. Isang bagay ang tiyak. Binigyan siya ni Kim ng napakalaking pagkakataon. Marahil ang kapangyarihan ng babaeng ito ay mas malaki pa kaysa sa impluwensya ng kapatid na babae ng diktador. At ito ay nangyari dahil sa isang mahalagang dahilan. Ngayon, naniniwala ka ba na ang babaeng ito ang pinakamakapangyarihan sa Hilagang Korea? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.